Isang proyekto naman ng inilunsad para magbukas ng pinto para sa mga kababaihan sa larangan ng negosyo. Ang detalye, panoorin natin dito. Ang Philippine Chamber of Commerce and Industry ay isang organisasyon na naglalayong palaganapin ang mga advokasya patungkol sa pagpapalago ng negosyo. Ngunit para sa mga kababaihan na nagnanais matuto ng bagong kaalaman ay isang livelihood training program ang hatid nila at yan ay ang karunungang pangkabuhayang pangkababaihan. Ika nga, ang skill sa isang puhunan para sa pagninegosyo. Ang Pilipinas ahead sa gender sa mga neighbors natin. Napakarami ng wala tayong mga discrimination sa babae dito compared to our neighbors. We provided the equipment, the materials that they need, and the model. Kasi after the lecture, after the training, they have to be taught how to do it, so they have to have a model. Secondary to it is to do the manicure, pedicure. Haircuts, manicure at pedicure. Iyan ay ilan sa mga itinuro na skills kung saan ay maaring gawing pangkabuhayan ng mga kababaihan. Ako po ay nagagalak sabihin na sila ay nagsasikap para makapag-breadwinner sila sa family. Marami sa kanila, sila ang breadwinner. Marami yan sa mga kababaihan, especially those na medyo naiilang na magnegosyo, subukan nyo. Wala naman mali, no? Wala kayong matututunan kung hindi nyo subukan. So kahit magkamali man, at least matututo ka rin, no? So itong kahit maliliit na negosyo, lumalaki rin yan basta inaalagaan. Kung sino yung marunong na ngayon, guaranteed jobs today. Kung sino yung gusto magpatuloy naman, pupunta sa eskwelahan namin to continue the whole course of cosmetology, and then after that, guaranteed jobs. Napakaganda itong yung ganito na marami kaming matutunan na nakahawak ng gunting, hawak ng nipper. At least matuto kami paano paggupit ng buhok. At saka marami kami matutunan dito po. Thank you po. Masaya mama ko kasi nagkaroon tayo ng ganitong libreng pag-training. Tapos siyempre gusto rin ng karamihan na matutong kahit sa bahay lang. Kaya salamat po. Isang mahalagang usapin din ang may kinalaman sa mga kababaihang nagdadalang tao ang itinuro sa nasabing programa, ang Lecture on Children's First 1,000 Days. Layunin nito na magbigay ng kamalayan sa mga ina na maging maingat sa simula pa lang ng pagdadalang tao. Bigyan ng pansin itong first 1,000 days of life ng lahat ng Pilipino, lalo-lalo na ang mga kababaihan na siyang nagdadala ng sanggol. Sa first 1,000 days of life, kinakailangan well-nourished yung ina at saka yung bata, yung sanggol na dinadala sa sinapupunan hanggang sa pangalawang birthday. Yung mga mandatory vaccination dapat din i-observe. At saka may tinatawag na early child stimulation. Strong and nurturing. Ika nga, iyan ang mga katangiang tagline ng mga kababaihan. Kaya sa pagsulong ng karapatang pangkababaihan, ay mahalaga ang skills enhancement at pantay na oportunidad para sa mga kababaihan.